Heto na nga ang kaganapan mga kamoma kung bakit biglaan kami pumunta ng Manila kasama ang anak ko. So gabi na nga po pala kami nag-flight, buti na lang merong flight panggabi ang Jensan to Manila, Philippine Airlines, pero mingaw jud in taon kaayo kay murag kami naman lang jud ang last passenger no. Tapos sobrang kumpiyansa talaga namin mga kamoma na hindi kami kumain. Akala namin merong pagkain binibenta sa airport, was man di ay. Ang anak ko nanibago kay dili nakabalo magtaod og seatbelt sa eroplano kay lahi ng seatbelt sa sakyanan. Mag-business class sana kami mga kamoma, yun nga lang kulang pala ang pera namin kaya dito na kami sa middle class. Isa talaga sa kinatatakutan ko kapag nakasakay ako ng eroplano ay umaatake yung aking anxiety at saka ang vertigo ko sinabayan, pero buti na lang okay yung tulog ko before ako nagbiyahe kaya relax ang moma, why suka-suka, oy very happy kaayo. And eto na nga lumapag na yung eroplano na sinakyan namin and thanks God we are safely arrived na way suka-suka. Oy, kaya dito na rin kami sa tabi-tabi natulog mga kamoma dahil nga fully book yung Red Planet. Doon talaga kasi yung favorite spot ko kapag pumunta kami ng Manila. Then kinabukasan nakipagkita ang moma kay Ate Aurora, isa sa mga diehard followers namin mga kamoma. Tapos nagbigay pa talaga siya ng pasalubong, then nilibre din niya kami ng lunch. And after nga nito mga kamoma, nag-check out na rin kami dahil nga lilipat na kami sa BGC dahil ang purpose ko ako'y pupunta sa KVAC, nag-DIY ang moma nyo. And si ate nga sinama ko dahil sakto wala siyang pasok mga kamoma. So ayan, diri na may padulong sa BGC kay mag-process ko og visa. Bali C3 kasi yung inapplyan ko mga kamoma kaya kailangan dito sa Manila. So pupunta ka dito sa Brittany Hotel, papasok ka, then liko ka sa right side, tapos aakyat ka sa 9th floor. O diba sa mga gusto mag-DIY dyan, kaya panuorin nyo itong video ko. So ayan, naakyat na nga ako sa KVAC. Actually madali lang talaga ito mga kamoma. Pero kinakabahan ako dito mga kamoma dahil yung marriage certificate ko ay through email lang. Ito kasi sa apa sabi niya pinadala na daw niya sa akin. Ang hindi ko alam birth certificate man da ito iyang gipadala na ko. Oy, may kasalanan man din ako mga kamoma dahil hindi ko nga i-double check yung pinadala ni apa, tapos kulang pa ng mga ibang requirements kay ni ana man siya nga okay na daw kay mamontoy listahan nga akong gihatag niya. At dahil hindi nga original yung marriage certificate ko mga kamoma, tapos hindi pa naka-register yung marriage namin sa Korea, kaya ayan umuwi akong luhaan, umalis akong luhaan at nag-iisip kung ano na naman ang susunod kong gagawin. At dahil inabutan na nga kami ng gutom mga kamoma, so paspas kayong oras no, umabot na kami ng 2 PM, so kami nagugutom, kaya naghanap kami ng restaurant na pwede makainan. Lamig din taon kay mo shopping diri no, kasong problema sakto man gyud atong kwarta kay na kay basi magbaktas tagpauli magsige tag shopping no. So, nag-CR muna kami. Dito pala banda sa may sinihan yung kanilang CR. Siyempre, na-amaze kami. So, medyo nawala akong kagutom. Ani darin no, kay ang CR nila, Diyos meyo, perting gwapuha. Oy, mas gwapo pa dyan sa among kwarto. Oy, murag lami manintaw ni ipuyo diri sa CR. O diri na lang mag-idlip no. Kung pwede pa lang, grabe. Think na think kailahang CR. Oy, nice kaayo ang ambience. Naiinip na din itong anak ko mga kamoma dahil nga sa gutom at sa pagod. Dahil pa na yung lakad namin. So, siyempre dito, grabe, lapad ba kay mga area no. So ayan, naka-relax siya kay nakakita man siya glami na sudan unya ako akay mangita mo ta kog balbakwa man sila balbakwa di dire mangita pud ta kog lawoy, so wa may lawoy dire. So total panagsara man pud ni mga kamoma no, nya panagsara man ta diri mosulo diri sa mga nindot na mga restaurant. Then after ko nga nakapag-isip dahil nabusog na nga ang moma, sabi ko hindi ako papayag kaya babalik ako. Gagawa ako ng paraan for the second time mga kamoma, kahit 3 PM na ay pupunta ako sa KVAC, kaya tinatanong ko yung statwa dyan, di man sumasagot. Pina-ice cream ko muna to kay murag nag-emote na siya kay grabe yung lakad at saka transaction naming dalawa na hindi matapos-tapos. Sus, ang ending kay na may nihangyo na ako in tawon nga magpa-picture daw siya. So mauna ako na lang po siya gipicturan. Oy, abi na kog magpa-picture siya nako. Unya siya man di ay akong picturean in tawon. Lisuda gid ani eh. Pero in fairness, pag walang magpicture sa inyo, wag kayong maghiya. Pwede kayong mag-ask to someone na mapicturean kayo, basta wag lang tangayin yung cellphone ninyo ba. So eto na nga, bumalik kami for the second time sa 9th floor ulit. Tapos pagbalik namin dito mga kamoma, as in wala na gyud masyadong tao. Dahil nga sinuggest nila sa akin na subukan ko na lang daw mag
tourist since meron naman akong business permit at saka DTI. So ang kulang ko na lang yung personal bank statement. Nag-request sana ako sa video kaso inabutan na ako ng oras sa tagal-tagal kaya sabi ko ipapadala ko na lang pagbalik ko ng Jensan kaya mag-request pa ko sa ako ang bank. Kaya ayan, at least na-try ko no. So think positive lang yapon ko. Alam niyo itong moment nyo kahit minsan failure sa buhay, nagpa-positive thinking pa rin to. Ayoko kasi na uuwing lugmok mga kamoma. Gusto ko talaga before ako uuwi may mga resulta itong mga ginagawa ko kasi syempre sayang yung pamasahe papunta dito. Grabe yung effort. Dahil nga kailangan talaga namin magsabay ni Apa papunta sa Korea para sa kinabukasan ng aming mga miming mga kamoma. So murag ako manyata ning content creator nga gadugay, gapahirap ng pahirap. Oy, so wala siguro tay swerte ani diri no pero sige lang, let's try our best pa rin naman. Baka itong month na ito hindi lang talaga para sa atin. So maghintay tayo for mga ilang months no. Basta wag lang tayong susuko. At least meron tayong ginagawa at meron tayong hinihintay ka na agyud na ibunga. Magbunga gyud na og daghang kwarta no. Sige lang in taon kay kung ako daghang kwarta di jud ko kalimot sa inyuha mga kamoman. Lami ra ba kay manghatag og mga cat food og mga cage. Kay akong motto gid sa kinabuhi no, failure is not a source of discouragement but a challenge. So very challenging talaga to para sa akin mga kamoma. Gagawin ko talaga ang lahat. Nag-aabang na nga kami ng taxi. So nag-grab mga kamoma kay padulong nami sa among paboritong area. So syempre dito kami sa Red Planet BGC kay para maka-visit na pud mi sa mga miming no, para makita na rin namin yung mga miming dito sa BGC. Ang ganda naman kasi dito sa BGC mga kamoma kasi yung feeling mo ba para kang nasa ibang bansa. Tapos basta nakaka-amaze gyud siya or siguro namano lang gyud ko kay wala man kay mga taas na building diri sa Mua. So yan, spotted nga si Moma sa Red Planet BGC mga kamoba. Actually regular client jud mi sa Red Planet no kay di mi ganahan matulog sa ubang mga hotel. So diri lang gyud mi sa Red Planet. So bali mag-check-in lang kami dito ng isang gabi mga kamoma, then kinabukasan balik naman kami ng Jensan. So ito nga po pala yung room. So bumabawi kami dito sa room no, enough lang diri sa amuang duha sa akong baby loves. Yun nga lang problema ko, wala palang toothpaste dito sa CR na. Unsaon na lang dyan nato pag sipilyo nito. So maghahanap pa tayo ng 7-Eleven no, kay para makabili tayo ng toothpaste. Kaya iyan, ini-enjoy ko na yung opportunity kapag ka nakapasyal ang Moman no. Sinasabay-sabay ko na kay sayang total nandito naman ako. Kaya ang anak ko kahit pagod gusto niya pa rin mamasyal at makita yung mga pusa mga kamoma kasi sinabihan ko na siya na pagod na ako pero total nandito naman kami kaya ayan kami nagbabakta so naglakad kami papunta sa High Street. Ang hindi pala namin alam mga kamoma sus maruyo si perte mang di ay layo oy niabot man ni og 40 minutes sa paglakaw-lakaw niya kay nangasaag nami. Pero na-enjoy man pod mi sa pagtanaw diri sa mga building mga kamoma. Pero sabi ng anak ko mas masaya daw to pag magkasama kaming lahat. Unya unsaon man kay dili man enough, unya mahal kay among pamasahe. So next time na lang pod siguro no mobalik mi diri ba with family. Pero syempre kailangan mo na mag-ipon-ipon no. So yan nga naglakad-lakad na kami mga kamoma para maghanap na makainan dahil hanapin namin kung saan kami kumain nung kaibigan ko before nung nagpunta kami dito. Tapos eto na nga sakit na gyud kay intaw na kung bagtak pero hala sige lakaw lang gyud gihapon unya makasmile ka kay makakita man kag mga dog diring dapita. Kanindot jud sa life ni puyo diri sa BGC no pero syempre kailangan jud nimong daghang kwarta dili man ka makapuyo ani diri kung wala kay kwarta kung ultimo lang ka nga tao sama namo. Ayaw na lang jud pagpuyo diri day pag uli na lang jud sa bukid kay dili naman nimo makaya ang budget mo puyo diri sa kondo perting mahala. At ayan nga natanggal yung pagod ni Moma dahil nakakita si Moma na mag-ina na miming. Tapos nabasa ko din pala dito sa online mga kamoma na bawal din pala silang pakainin kaya hindi na ako nagdala ng cat food you know. Kay pinagbabawalan nila kasi meron na daw yan nagpapakain sa kanila. Kaya grabe no, how I wish na sa buong mundo or sa lahat dito sa Pilipinas ganyan yung mga miming na hinahayaan lang sila tapos merong mag-feed sa kanila. Ang sarap siguro sa pakiramdam mga kamoma. Kaya kita nyo oh, ang taba-taba ng mga miming nila tapos napakapon na din nila. So this is the best no kung gusto natin kontrolin yung pagdami ng mga miming no. Kailangan yung mga male na miming or dog, kailangan talaga silang mapakapon
maghapon. Tes, itong iba, nag-aabang lang talaga dyan, nakaupo lang sa table mga kamuma. Grabe. Saludo talaga ako dito sa management ng BGC mga kamuma ba. Grabe, good in tawon sila ka-amaze ay. Muna mo, balik na po ko dari pohon. Pag meron na naman tayong transaction dito sa Manila, gusto ko talaga na one time maka-visit diri sa BGC, no? At dahil nga kumukulo na yung aming tiyan, so yan, naghahanap na kami ng makainan, pero hinahanap ko kung saan kami kumain ng kaibigan ko before dito sa barbecue chicken. Tapos ayan, para ma-enjoy naman tong anak ko, kay nagsige na siya simangot in tawon. Tapos ang i-order pa mga kamuma kay kaning parting spicy ha. Oy, parang Koreana naman itong anak ko. Oy, mahilig na din sila sa Korean food, pero in fairness, lahat na ng mga anak ko mahilig na sila sa Korean food, kay na-train na yan sila ni Apa simula nung bata pa sila. Ako anghang na anghang, pero siya relax na relax kaayo, gi-enjoy lang niya ang pagkaon in tawon. Then nag-add din kami ng chicken mga kamuma. Tapos pag uwi namin, may nakita din ulit kami na Mimi. Grabe, relax na relax, no? Grabe, sobrang na-amaze talaga ako. So praying mga kamuma, no, dun sa mga taong mahilig manakit na mga aso at saka pusa, na baguhin ni Lord yung kanilang puso mga kamuma. Na sana lahat ng tao may pagmamahal at malasakit sa kanila, kasi wala silang boses mga kamuma. So tayo yung mga boses nila. Dati hindi rin naman talaga ako mahilig sa miming, pero binago talaga ako ng tadhana. Kaya ngayon mahal na mahal ko na talaga lahat ng mga miming. So hanggang dito na lang mga kamoma, and praying sa result ng visa ni Moma. Sana magiging okay ang lahat.